ay ikakasal. Meron ba ikakasal dito? Meron na? Ikakasal? Mag-asawa? Matanda? Single? Widow? Lahat tayo mga kapatid. Para to sa message sa ating lahat. Preparing for a heavenly home. So ito yung pinaka-first. Ano tayo, no? 1 and 30 minutes. Ewan ko kung kaya natin siya itako lahat. Kasi ano to siya, series. 4 na topics. Pero ano natin siya, paano natin to na matapos tong 4 na series. Sabi dito in Isaiah 38 verse 1, Thus said the Lord, set thine house in order. So ibig sabihin, hindi natin makamit yung first rule in order na magkaroon tayo to prepare a heavenly home, kailangan mayroong order. Ayan. Tinatawag to actually na individual order. Mayroong order sa individual. Kasi hindi yon makamit natin yung family order kung walang individual order din. So mamaya, ngayon in general, no? Family order, mamaya, mayroon tayong individual order. Be good. Okay ra? Okay. So ngayon, makita natin family order. Mamaya, ang individual na order. Okay? Pero ito yung pinaka-first, no? Principle for preparing a heavenly home. Dapat mayroon siyang order. Ano ibig sabihin yung order? Yung pagpasok mo lang sa bahay, malalaman mo na yung aksyon ng ang husband, ang wife, ang father, ang mother. So mayroong makikita mo kung may order ba ang pamamayo o wala. Right? So yun ang ibig sabihin. Our work for Christ is to begin with saan? Okay. Meron bang walang family dito? Nag-iisa lang? Tayo naman siguro. Our work for Christ is to begin with the family in the home. Why in the family? No? In the home. There is no missionary field more important than this. So, ibig sabihin, minsan ang dami kaya, mga pastors, ministers, they failed, no? Na-failed sila sa kanilang mission. It is because yung even sa kanilang family ay walang order. Right? So ito yun ang pinakauna. Kahit nagka-country living ka, pero hindi nagsimula ang iyong mission field sa family, wala din. Ibig sabihin, yun yung pinakauna talaga. So yung gustong mag-aasawa, makinig kayo, dapat alam na natin to in advance. No? Advantage sa nag-aasawa pa. Pero hindi pa rin huli yung meron ng pamilya. God commanded Noah. Ano yung command ng Panginoon kay Noah? Come down and all thy house into the ark. So ibig sabihin, ang salvation ni Noah at that time and his family is nandoon sa ark. The final salvation ay papasok sila sa ark. For thee I have seen the righteous before me in this generation. Imagine at that time, million na yung mga tao at that time. But imagine why? Bakit family lang ang naligtas ni Noah? Diba? Ang dami ng tao at that time. For 120 years, imagine for 120 years, ganun lang ka-liit yung naligtas? Or mahirap ba talaga ang kaligtasan? Mahirap hindi. Or matigas lang talaga ang ulo ng mga tao na ayaw nila ng kaligtasan. Noah's warning has been rejected by the world, but his influence and example, ano daw? Influence lang. Pag sabihin mong influence, kahit wala kang salita doon, makikita ka na lang, mayroon na yung impact. An example resulted in the blessings to his family.
Ang sarap ng ganyan, no? Na klase na spirit ni Noah. Makikita mo naman sa life ni Noah. Brother Jam, kaya mo kaya? 120 years? Ma-endure mo yan? Nasa family mo, walang maniniwala for 120 years? Siguro 5 years, kung walang manila, siguro surrender ka na doon. Pero si Noah, hindi siya nag-surrender. Doon kaya siguro doon, sabi niya ang pamilya ni Noah, yung father, ang tagal nito yung father ko hanggang ngayon, nagsiserve pa rin. Ang very, consistent, faithful na preacher si Noah. Kasi hindi siya umihinto for 120 years. As a reward to his faithfulness and integrity. Ano daw? Nang dahil sa kanyang faithfulness and integrity, not because Noah was a good preacher, a dynamic speaker, no? Just like yung sinong mga magagaling na mga preacher ngayon, lalo na sa mga yung nagpo-promote ng gospel prosperity, yung sa mga mega churches, ang dami-dami doon, thousands and thousands in America. Hindi ganun, I believe hindi ganun si Noah yung preaching niya. Only his faithfulness and integrity, God saved all the members of his family with him. Siguro na mayroon siguro mga matitigas na ulo yung member ni Noah at the time, no? The same siguro sa yung mga hindi naligtas at the time. Meron siguro matitigas. Pero because of, grabe yung power ba? But the power of faithfulness pala and integrity, yun yung nakapag-save sa kanyang family. Hindi palagi yung nagsisermon ka araw. Kasi yung always ka nagsisermon doon sa bahay, hindi yun. Ang mangyayari doon, wala. Parang maingay yan. It's just like a tinkling cymbals. Pero ang influence ang kanyang character. Ano daw? At saka mayroong dinagdag si Sister White. Sabi niya, what encouragement to parental fidelity. So kung hindi nag-stand si Noah, hindi siya faithful at the time. Now, kung palagi ka lang nandoon sa city as a husband, as a father, as the head of the family, hindi ka pupunta ng country living, hindi rin yun susunod sa inyo. Kasi nandoon ka lang palagi sa city, di ba? Ang influence niya, ang kanyang faithfulness. How many years pinipreach natin country living? Di ba? Ang tagal na yun. So, dapat ganun yun yung lesson na makukuha natin. So, ibig sabihin, magsisimula ito yung preparing for a heavenly home sa mga priest ng family. Yun ang tingnan mo. Sa kanya nagsimula lahat ang salvation. The source of all nag-start sa Father. The family tie is the closest. Yun daw ang pinaka-closest, the most tender and sacred of any on earth. Grabe, no? Pinaka-closest yun. Pinaka-sacred pala yun. Yung family tie. It was designed to be a blessing to mankind. Ang sarap, no? A blessing. The sweetest type of heaven is a home where the Spirit of the Lord resides. So very clear na ang sweetest home pala, paano natin malalaman na yung matamis na family? Mayroong spirit of, ayun pala yung sweetest home, no? The spirit of, designed to be a blessing. Oh, sorry, wala. Ayan. The sweetest type of heaven is a home where the Spirit of the Lord resides. So, paano natin malalaman yung sweetest type of heaven? Is a home where the Spirit of the Lord resides. Let's continue. God desired that the earth should be filled with joy and peace. He created man for happiness, and He longs
to fill human hearts with the peace of heaven. He desires that the families below shall be a symbol of the great family above. So it's just a shadow, no? Kung paano natin siya, kung dito pa lang sa mundo, hindi natin ikakabubuhay yung principle of heaven, wala din, the same din. Kasi pag kung ano yung ka dito, reklamador ka, wala na buong family, ganun din yung makikita mo doon. Mayroon yung order. So dapat dito pa lang, ililive out na natin kung ano yung principle of what is heaven. Hindi kasi ang heaven is just, kasi even me before when I became an Adventist, ang heaven sa akin is all about what? Yung physical, yung makikita mo sa mata mo, yung place. Pero yung heaven pala is what? Ano yung sabi doon? The sweetest type of heaven is the home where the Spirit resides. Ayun. Yun ang sinabi doon. So, ganun dapat, no? Magsimula sa atin. Christian homes established and conducted in accordance with God's plan are among His most, what? Ano yung pinaka-effective na agencies for the formation of Christian character? Ay ang Christian homes for the advancement of His work. So dapat mauna lahat ang pamamahay, no? From the father to the mother to the children. So dapat mabuo muna yung ang salvation dapat ma-experience muna doon sa family, no? A Christian home ang pinaka-effective na agencies. Home should be made all that the word implies. Sabi, no, ganun pala yung ka-importante yung home. It should be a little heaven upon earth. So ano yung description ng little heaven? Home. Hindi yung maliit yung kubo. No? Home na mayroong ano yung structure ng home? Sabi daw nila, mayroong bahay pero walang panimalay. May balay pero walang panimalay. Nagets niyan? Sa Bisayan, naay balay pero walay panimalay. Walay kaulian. Right? Naay house pero walay home. Yun sa Tagalog yun, mayroong bahay na walang home, walang tahanan. Our happiness depends upon this cultivation of love, sympathy, and true courtesy to one another. So dapat walang away, walang inggitan, walang walang malakas na boses. 'Di ba? Yun ang home. Walang away. Kasi puro pagmamahal, no? Sympathy, true courtesy. Kaya mo i-awayan kung mayroon kang courtesy, mayroon kang respect, di ba? Kasi minsan ang husband, minsan parang wala na siyang boundary, wala na siyang gap or yung yun sa Tagalog yung kataha ba. Dapat mayroon pa rin yung privacy. Hindi ka go beyond. Kasi lahat ng tao, remember even yung gano'n na kayo matagal na kayo sa relasyon, yung husband mo at saka yung spouse mo. Pero why is it every time pag maligo ka, bakit naglalak mo pa yung door sa CR? Bakit ka pa ng towel? Kasi individual yung nature yun, binigayan tayo ng privacy. Okay? Dapat hindi ka mugubi yan. Kaya nga minsan, parang wala ka ng respeto. Asawa ko na to Hindi ganyan. Dapat i-respeto mo the same as the time yung nangligaw ka sa kanya, yung first time to see her, to see him, para ba siyang wow, para ba siyang fresh, parang untouchable pa. Ganyan dapat ma-preserve yun. Hindi lang, kasi asawa ka na. Wala nang privacy, wala na you go beyond, wala nang boundary.
So dapat mayroon siyang boundary to preserve respect and courtesy. Nag-gets nyo? Di ba? Let your home be such that Christ can enter it as an abiding guest. Okay? So paano yun si Jesus Christ always na magiging abiding guest? Naka-open yun yung ano yung dapat naka-open? Kasi pag may guest ka, hindi naman wala naman sigurong guest na doon siya dadaan sa window. Okay, saan siya dadaan? So anong door sa atin? Sa bahay, sa home? Ha? Sa heart. Right? Let it be such the people will take knowledge of you that you have been with Jesus and have learned of Him. The home in which the members are kindly. Ano daw? Kindly, courteous Christians exert a far-reaching influence for good. Other families mark the results attained by such a home and follow the example set in their turn guarding their home against evil influences. No? So mayroong mga iba din na na-influence, it's because of the good example. Sabi dito, angels of heaven often visit the home in which the will of God bears sway. Under the power of divine grace, such a home becomes a place of refreshing to worn, weary pilgrims. Now, I just want to share my my experience kung paano ako how I was brought up when I was a child, no. Hindi ko naranasan yun kasi every time my mother and father, parang silang nag-aaway. And then yung father ko, bisyodo siya, umuwi siya ng bahay, palagi lang lasing, nagsusuka pa, and then nag-aaway sila. Then every time mag-aaway sila, in the middle of the night. And then nakikita ko yung mother ko, umiiyak, ganyan. Tapos, waalis na yung mother ko, hindi ko makakayanin yun. Doon, umiiyak ako din every time pag umiiyak yung mother ko. Ang nangyari sa akin, naghahanap ako ng iba na paano ako mag-comfort, where can I find comfort and peace, no? Andun, naglalayas ako, naglakwat sa ako. Kahit saan ako nakarating. Minsan, nakatulong na ako sa waiting shed, sa terminal, ganun yun. Yeah. At minsan, makaranasan ko, always yun, pagagalitan. Every time, halimbawa, doon ako sa mga kaibigan ko, tumagal na ako doon. Hindi yun na hindi mo maranasan na ikaw ay talagang makakarinig ka ng mga salita, masakit na mga salita. Bakit nandun pa rin yung mo? Papalayasin mo na yan, ganyan. Kasi wala kang mapuntahan eh. So yung ang yours, lang is paano ka makakain, ganyan. So ang hirap, no? So mayroon dapat ganito sa atin because there are many today children, no? Na naghahanap ng ganito na klase na home for refuge, for comfort, for love. Self is kept from asserting itself. Right habits are formed. There is a careful recognition of the rights of others. The faith that works by love and purifies the soul stands at the hem, presiding over the entire household. So lahat parang principle is all about the foundation is love. Right? So preparing for a heaven love is all about the character of love. Pero ngayon, hindi pa to siya detailed. Right? Wala pa siyang individual order. This is a family order pa to. Set thine house in order. Mamaya, dito natin makikita yung specific talaga na individual order. Kung ano yung role ng husband, ng father, ng mothers, at saka yung wives, lahat at saka mga children. The greatest evidence of the power of Christianity that can be presented to a world, ayun, always natin to na paulit-ulit. Ano daw? Well-ordered, well-disciplined family. Mayroon ba kayang present truth na well-ordered, well-disciplined kanilang family? Mayroon? Wala. This will recommend the truth as nothing else can, for it is a living witness of its practical power upon the heart. Now, one time, nakabisit ako ng isang Indian na family sa Cavite. No?
And then doon na-amaze ko ako doon sa kanilang, especially the father. Alam niyo yung culture ng mga Indian, every time pag may bisita. Alam niyo yung culture. Doon ako na-appreciate. Sabi ko, paano kaya niya na-discipline yung very well-ordered yung pamilya, disiplinado yung mga anak niya. Kasi, nang dumating kami, ayan, nakaupo kami doon. So yung husband, yung father, and then, parang inutusan niya yung anak. Meron siyang 2 anak. Puro babae. Siguro yung pinakabunso doon, mga nasa 13 years old, yung sa college na. And then, inutusan niya na magkuha ng parang snacks, juice at saka yung, ano din siya health conscious siya. So, nag-offer siya ng juice at saka yung mga nuts, no? Nuts. Then doon ako na-believe sa kanya is because nang nag-snack na kami, yung 2 anak niya ay talagang nakaupo doon. Kasi minsan hindi sila gumagamit ng ganyan klase ng chair nito. Doon sila nakaupo lang sa ground. And then every time sa conversation namin, doon ako nakikita, na-appreciate ko, yung mga anak niya very cheerful. Never sila na parang mayroon silang ginagawa. Just lang sila, nakatingin sa inyo and very cheerful, na masayahin sila. And hindi sila umalis hanggat hindi kami natapos sa conversation sa kanyang father. Sabi ko, paano kaya niya ito nagawa? Hindi kahit present truth believer. Always yan yung mga anak dyan, bakit siya yung palakad-lakad. Sabi ko, mas believe ako doon kasi hindi sila health reformer, hindi sila reformers. Pero bakit niya na-discipline ng ganun yung anak niya? A very well-ordered and disciplined yung mga anak niya. So, dapat ganun din, di ba? Ang ganda kaya. Pag nakapasok ka ng ganyan na present truth believer, ang sarap tingnan. Gusto mo paulit-paulitin kasi, lalo na yung mga bata. Kasi ang pinakahirap na i-disiplina is yung mga bata. Paano sila matahimik every time there is a visitor? Iba kasi tayo, di ba? Every time pag may bisita tayo, ano ginagawa sa mga anak natin? Pasok sa kwarto. Dapat natin sila, i-expose natin paano to behave na mayroong bisita. Minsan, nagkausap ka sa bisita mo, ikaw din, nagsisign ka rin din dito kasi doon, yung mga anak mo, di ba? Makulit. Ganyan. So, ganun dapat, no? Ang practical. God's character. Pero walang order. Dapat mayroon siyang order. Well-disciplined. Religion is love, and a Christian home is one where love reigns and finds what? Expression in words and acts of thoughtful kindness and gentle courtesy. So, ibig sabihin, sa family, always mo i-express talaga in words and in action. Pero minsan, nakalimutan na natin yun . So, ibig sabihin, when we express that love, walang mga negative na words na lalabas yun. Walang action na negative. Kasi, love Pag mandon yung love, ang action, dapat mag-coincide din siya sa action at saka words. No? Yun ang ibig sabihin doon. Our homes must be made a what? Bethel. Our hearts a shrine. Wherever the love of God is cherished in the soul, there will be peace. There will be light and joy. Pero minsan sa family, iba yung peace Kasi hindi na nagkausap, hindi na anong tawag nito? Papansinan, ibang peace. Kasi hindi na nagpapansinan. No, hindi dapat ganun na peace. True wisdom is an house builded and by understanding. It is what? Established. In God's plan for Israel, ito pala yung pinaka-importante. If we want to prepare a heavenly home, dapat pala ang family mayroong kung sino yung magpaplano magpamilya, dapat mayroon kang sufficient ground for tilling.
mayroon talagang tanim. Part pala preparation ang tanim for a heavenly home. Thus were provided both the means and the incentive, useful, industrious, and self-supporting. So ano yung family for preparing is a self-supporting, self-sustaining siya. Hindi siya dapat dependent, nag-aasawa na pero nagdepende pa rin sa kanilang parents. Maraming ganyan. Ngayon, dapat ganito siya ang prinsipo, and no devising of men has ever improved that plan. Mayroon pang mas maano doon, pwedeng i-improve, napakagandang design, yun na. Wala na, and no devising of men has ever improved upon that plan. So ikaw na yung pinakamayaman na tao sa buong mundo, isa ka sa pinakamayaman doon. Diyan the perfect design of God. Di ba? Hindi mo na pwede siyang modify. Yun na ang pinaka-perfect. Ang sa atin lang, we just to obey. And then maging prosperous ka. Brother Jam, yun lang oh. Di ba? At pati yun, the earth has a blessing hidden in her depths for those who have courage and will, ano daw? Ang earth has a blessing nakatago doon sa ilalim for those who have and will and perseverance to gather her fathers and mothers who possesses a piece of land. Ano daw sila? And a comfortable home are, ayan, daming kings and queens. Kung maraming fathers and mothers magka-country living. Amen? An expensive dwelling. Hindi pala dapat makita doon sa bahay, no? Yung mga expensive na mga kagamitan. Kasi every time pag magbisita tayo sa bahay, maraming naka-display doon. Dapat walang makita niyan. Ha? An expensive dwelling, elaborate furnishing, display, luxury, ayan, is do not furnish the conditions essential to. Hindi na kailangan naman ganyan para magiging happy and useful life. Hindi yun makapagbigay ng true happiness. So dapat matanggal yan sa isipan natin. That's not part of the preparation for a heavenly home. Jesus came to this earth to accomplish the greatest work ever accomplished among men. So our first priority is kung paano natin ma-accomplish yung mission na binigay ng Panginoon sa atin. Just like Jesus Christ. He came as a God's ambassador to show us how to live so as to secure life's best results. What were the conditions chosen by the infinite Father? Ito na, ang Father na talaga ang nagpili kung anong klaseng condition na gusto niya sa kanyang anak. Di ba tayo, Brother Joseph? Di ba we have the desire, the best that we can give to our son? Gusto natin na yung anak natin na maganda yung buhay niya in the future. Lahat ibibigay natin. Pero ito yung pinakamaganda. Baka masyasyak kayo. Ano yung pinakamaganda na naisipan ng ama sa kanyang anak, sa kanyang pag-grow? Number 1? A secluded home in the Galilean hills. Ayan. Listen mga father, ganun ba ang ating desire sa ating mga anak? A secluded home in the Galilean hills. A household sustained by honest, self-respecting labor. A life of simplicity. Si Jesus siguro, no? Ilang beses kaya sa nagtututbrush? Ilan kaya yung damit niya? Siguro sa isang, siguro, 2 lang siguro, di ba? Ngayon, yung anak natin, sa mga damit, suot, kahit ano. Si Jesus, a life of simplicity. Daily what? Gusto niyo yung mga anak niyo? Ganyan, always daily conflict with? Yun ang mali sa makaramihan natin before, no?
na gusto natin yung mga anak natin, hindi sila makaranas ng experience ng kahirapan. Pero mali pa rin yun. I am so sad about one of my brothers kasi. Nasa US siya ngayon. Alam niyo, yung anak niya, pinaaral niya, mayroon pang sasakyan, lahat, mayroon pang maganda yung, yung tinitirahan niya. Sabi ko, hindi to yung design na pwede. Kasi sabi niya, ayaw daw niya yung kahirapan namin before, yung kabataan ba kami, yung bata kami, ayaw niya naranasan din yung mga anak niya. Mali pala yun. Dapat yung anak natin, dapat na-experience yung lahat ng klaseng hardship and difficulties. Kasi yun ang magiging powerful, magiging king, warrior yan. Sa pagdating ng Battle of Armageddon, pag mawasag yung Pilipinas, talagang lalaban yun. Di ba? Daily conflict. Hindi tayo na always overprotected tayo mga parents. Hindi. Nasa always, when Jesus, remember in Christ triumphant, you know what? At that time, 3 times communion when Jesus, pray to the Father na i-volunteer niya ang sarili niya. Long communion, sabi doon, long communion. For the first time, matagal na meeting, sa kanila at that time, kung ibibigay ba niya yung anak niya. Ang sinabi daw doon, yet it was a struggle pero struggle din sa atin yun. Pero we would like it that we have to, what? Ibigay natin yun. Ipa-expose natin yung mga anak natin. Hindi tayo dapat matatakot. Right? Self-sacrifice. Ano pa? Economy and patient, gladsome service. Hour of at his mother's with the open. So, ibig sabihin, saan siya nakaaral? Homeschool. Mother school. Yung dapat sa kanya. Ano pa? The quiet of dawn or twilight in the green valley. The holy ministries of nature. The study of creation and providence. The soul's communion with God. These were the conditions and opportunities of the early life of our Savior, Jesus Christ. Ilan kaya sa atin ngayon na nag-decide na ganito na para sa kanilang mga anak? Just like our Father in heaven. Right? Ayun daw. Let it be your first aim to make a pleasant home. Be sure to provide the facilities that will lighten what? Labor and promote health. So saan yun? Of course, doon yun sa country. Okay. Now, yung anak ko, first, nag-aral siya nakapag-aral siya ng grade 1 sa private school. Ang nangyari, pinull out ko siya kasi that time, nang nandoon na siya, na-expose siya, naka-learn siya matakot siya ng dilim. Sabi ko, saan kaya siya naka-learn ng ganyan? Yung mga aswang, multo, ganyan. So, hindi man siya ganyan before. So, kaya pinull out ko yung anak ko. And I thank God, kasi ang mother ko yung nagturo sa kanya. So, thank God, I praise God, it is because kahit babae siya, alam niya lahat yung mag-igib ng tubig, So, lahat naranasan ng anak ko yung kahirapan doon and then nag-i-enjoy siya kahit siya nag-iisa. And then, doon ko na-appreciate kasi siya lang nag-study in her own. Yung anak ko. Children and youth are God's peculiar treasure. So, dapat pala, hindi pwede na wala kang mga anak. So, kung mag-aasawa ka, kailangan din ka na one time, okay? Children and youth are God's peculiar treasure. Parang meron akong napansin dyan Meron na. Your sons and daughters are your younger members of God's family. He has committed them your care to train and educate for him. Na one time, mayroong siya, hindi siya Adventist pastor. Sinabi niya sa akin, I have a friend, pastor sa Baptist. Sabi niya sa akin, mag-asawa ka na, Brother Jeff.
para lalaki yung kingdom ng Panginoon. Hindi ko naintindihan. Bakit ganun ba yung kingdom? Papalakihan ba ng paramihan ba ng ano? Hindi ko naintindihan. Ang ano pala yung pleasure pala ng Panginoon na yung kingdom niya is ma-expand siya. Kaya nga, hindi yun nawala yung principle, go to the world and multiply. Treasure pala ang mga anak. He has committed them your care to train and educate for heaven. The soul of the little child that believes in Christ is as precious in His sight are the angels about His throne. Now, naalala ko minsan, di ba? At that time, wala pa kayong anak, very sweet kayo. Pag may anak na, minsan, hindi na ikaw ang kinikisan. Sino na? Yung anak, nagsisilos na yung father. No? Ang husband. Jesus is our example. It is in His home life that He is the pattern for all the children and youth. So ganun dapat si Jesus as our example. His mother was His first human teacher. From her lips and from the scrolls of the prophets, He learned of heavenly things. His intimate acquaintance with the scriptures show how diligently his early years were given to the study of God's Word. From his earliest years, he was possessed of one purpose. He lived to bless others. Ano kayang future, no? What if these children, no? Kung ito sila ay doon na sa country living, natitrain sila. And I believe God will use them mightily, wonderfully in the last days. So mapapadali natin, we can precipitate the coming of our Lord Jesus Christ. Kasi alam mo, kung tingnan mo, ang hirap kaya papaniwala, lalo na yung mga matatanda na. Matigas ng ulo yun. Country living. Hindi, matanda na ako. Hindi na ako pwede mag-country living. Oh, di ba? Hindi na ako pwede yan kasi matanda na ako. Hindi ganyan. No? Iba na ang mga matanda na ngayon. In his youth, he worked with his father at the carpenter's trade. From his childhood, he was a pattern of obedience and industry. He was a pleasant sunbeam in the home circle. Faithfully and cheerfully, he acted his part, doing the humble duties that he was called to do in his low life. Alam mo yung bata si Jesus Christ at that time? I'm sure kung si Jesus, ngayon siya na ipinanganak, I'm sure gusto niyo magiging kapatid si Jesus Christ. Kasi every time pag utusan mo yun, hindi yan tatanggi. Hindi yan magrereklamo. Di ba? Ang sarap kaya ganyan na klase na magkapatid. Gusto niyo magkakapatid na ganyan? Mayroon kayong kapatid na ganyan? Na hindi nagrereklamo. Ganyan dapat. No? May 30 minutes na lang tayo. Okay. Isa din dito, sabi dito, parents cannot commit a greater sin than, ano daw? To neglect their God-given responsibilities in leaving their children with what? Nothing to do. For these children will soon learn to love idleness and grow up to be shiftless, useless men and women. So magiging useless sila, wala silang kwenta. God wants the home to be the happiest place on earth, the very symbol of the home in what? In heaven. So yun ang principle, no? The first, in order for us na magkaroon ng desire for heavenly home, preparing for heavenly home, is we should to follow and what? Obey the principle kung ano yung nababasa natin diyan. Isa dito si John the Baptist. No? Imagine si John the Baptist, tinawag siya na forerunner. Saan siya nakatira? Ano yung buhay niya? His life was what? A message to the world. It is a rebuke
sa bawat isa sa atin. John the Baptist, the forerunner of Christ, received his earthly training from his parents. The greater portion of his life was spent in ang malaking portion talaga sa buhay niya. Kasi, bakit? Bakit ang greater portion niya sa buhay niya nandoon sa wilderness? Saan yung ibang portion sa kanyang buhay? Saan niya ni-spend? Sa city for preaching. Okay? It was John's choice to forgo the enjoyments and luxuries of city life for the stern discipline of the wilderness. Here, his surroundings were preparable to habits of simplicity and self-denial. To him, the solitude of the desert was a welcome escape from the society in which suspicion, unbelief, and impurity had become well-nigh all forbidding. So yun yung first part natin, first topic about preparing for a heavenly home. Ngayon, ito ay na specific to para sa mga fathers and husbands. Ang next, this is the, preparing for a heavenly home, ang pinaka-specific, paano natin i-apply, especially sa mga fathers at saka mga husbands. Pag hindi natin itong matatapos ngayon, sa sunod camp meeting, yun na lang yung iba. Sa mothers at saka sa mga children, next camp meeting. Okay, preparing fathers and husbands for heavenly home. Ito yung pinaka-importante sa lahat. Lalo na yung mga father. Okay, paano? Dito sila, ang mga wives and mothers din, na makabalo sila, no? Sa ilang mga husbands and fathers. Husbands, love your wives even as Christ also loved the church and gave himself for it. Alam niyo mga husbands, gaano kaganda yung role niyo? Alam niyo gaano kaganda? Pero kasi ang dami ng mga husband kayo ay napapagod na sa kanilang role as a husbands. Pero kung naalam lang nila kung gaano kaganda ang role ng husbands, ay talagang magiging isa kang victorious na husbands. Alam niyo, Jerv, ano yung role talaga ng husband? Alam mo ang pinaka-role ng husband? Di ba, pagmamahal, paano mo i-manifest ang ebidensya? Ang role ng husband is, ang kanilang role is, puro lang yun. Siya ang magbibigay. Provide and provide lang yun. Yun lang ang kanyang role. Yun yung love. It's always giving. Bigay lang ng bigay. Bigay lang. Kasi yun yan eh. Di ba, when God created Adam, the Lord gave what? The dominion. Ibig sabihin, nandun na lahat sa kanya. Mayroon pa bang kulang sa kanya ni Adam at the time? Before Eve exists. Di ba, nandun na lahat sa kanya? So, ang kanyang role ay ibigay niya ang lahat kung anong nasa kanya. Sino yung mga asawa dito na binigay ba lahat sa inyo during the time na nag-aasawa kayo? Dapat ganun yun. Ibigay ang lahat. Di ba? Sabi nga na, this is my flesh of my flesh. Diyan ang rule ng husband. Mamaya, maganda din yung role ng wife. Wives at saka ang mga wives. Napakaganda ang role. Doon mo magugulat kayo, ganito pala kasimple ang role ng mga asawa. Ang ganda pala. Yeah. Alam nyo, mga asawa, gusto nyo malalaman ano yung role nyo? Na hindi kayo mabuboard, hindi kayo na sasabihin nyo, ang hirap pala, ang pangit pala yung magiging role as a asawa. Alam nyo, simple lang, isa lang role ng asawa. Ano lang yun? Siya lang yung tumatanggap lang palagi. Tanggap lang yun. Kasi ang lalaki, tama yun. Di ba? Oh, yun lang naman. Di ba? Napakasimple lang role na yan. Hindi kayo masaya ng ganyan. Ganyan yung role niya. Tama naman yun. Di ba? Ano ba yung hiningi ni Eve at that time? Wala siyang hiningi. Pero anong ginawa ni Adam sa kanya? Binigay lang niya lahat without asking anything. Binigay niya na lahat. Sabi niya, ano kaya ibigay nitong tao na to sa akin? Ito yung, wala. Diretso agad. Lahat. Bigay. Oh, sa'yo lahat yun. Yun yung love niya. Di ba? Ganda ng role ninyo, no? Mga asawa, no? Matik yun, matik. Ganon yung husband.
Yan. So, ought men to love their wives as their own bodies. Ganun din daw as their own. Parang sa'yo yung body. So, hindi mo kaya siyang sasaktan. He that loveth his wife, loveth what? Himself. Husbands, love your wives. Hindi ha? Hindi ito siya nga, husband. Kasi ang iba kasi pag nakarinig ito, husband, love your wives. Hindi ha? May S yun. Kasi pag sabihin mo, husband, love your wives. Hindi. Husbands. Okay. Kasi pag sabihin mong husband, love your wives, iba na yun. Husbands, love your wives and be not bitter against them. No? Hindi siya bitter, but be better. No? Dapat hindi siya bitter kung hindi better. Dati, you are the best of my life. Ngayon is, you are the beast of my life. Di ba? So this is the true definition of husband. Ang husband, how can you be called a loving husband if you don't have a wife? The home is an institution of God. God designed that the family circle, father, mother, and children should exist in this world as a firm. So yun daw ang dapat as the definition of husband. The work of making home happy does not rest upon the mother alone. Fathers have an important part to act. The husband is the house band of the home treasures, binding by his strong, earnest, devoted affection the members of the household, mother and children together in the strongest bonds of union. Siya din yun yung lawmaker. Dapat doon sa kanya nagsimula ang batas ng Panginoon. And a priest. You know what is the meaning of the priest? Yung 1 Peter chapter 2 verse 9, you are a peculiar royal priesthood. Ano alam mo yung work ng priesthood? When we say priest, the work of a priest is to what? To sympathize. That is why in Hebrews chapter 4 verses 15 to 16, anong sabi doon? Let us come boldly into the throne of thy grace to obtain mercy because He can sympathize us. So ang ibig sabihin, ang priest is yun siya nagsisympathize every time when you are in pag nasasaktan ka, may problema ka, siya yun ang trabaho yun yung priest. Kaya tinatawag tayong royal priesthood. Yan. Yun yung ginawa niya sa most as a holy place. It was thus that Enoch walked with God. The silent, fervent prayer of the soul will rise like holy incense to the throne of grace and will be an acceptance to God as if offered in the sanctuary. To all who thus seek Him, Christ becomes a present help in the time of need. They will be strong in the day of trial. Ang tunay na mga husbands ngayon, lalo na tayo mga present believers, dapat maintindihan natin kung ano ang work sa Day of Atonement. Ang perfect husbands ay nakakaalam niya kung ano ang work sa Day of Atonement. Pag ang husbands, alam niya ano yung Day of Atonement ngayon, ay yun yung pinaka-perfect na mga husbands. Fathers, be careful of your words. Cultivate requirement of manners, courtesy, gentleness, and you will be rewarded for so doing. Ano daw? To a husband or father, be sure that you're pure. Never are you to show a tyrannical spirit in the home. The man who does this is working in partnership. Sino yung partnership niya? Ano siya? Is a satanic, ang tyrant na father and husband. Bring your will to the submission of the will of God. Do all in your power. Sorry, nasaan yun? Do all in your power to make the life of your wife, ano daw? Pleasant and so dapat yung mga asawa, ang pinakamabango na hininga ang kanilang maamoy, ang hininga ng kanilang husbands. Saan sabi doon, no? Do all in your power to make the life of your wife pleasant and happy. Di ba, mayroon pa ba yung ganyan na husband ngayon, na mga bana,
na before sila matutulog, ang palagi iniisip nila, paano kaya ko mapasaya yung asawa ko bukas? Before siya, pag nakatulog, hintayin niya. Kasi maaga yun, maaga yun siya gigising. Hindi pa nakagising yung asawa niya. Hintayin na yun. Kailan kaya to yung asawa ko gigising? Kasi gusto niya i-share niya ang kanyang happiness. Ganun dapat yung mga husband kayo. Kasi ganun yung ginagawa ko sa asawa ko dati. Di ba? Alam niyo, pag dati, pag mag-away kami ng asawa ko, kahit ako yung pinagalitan niya, ako yung inaaway niya, ako yung hihingi ng forgiveness. Dapat ganun tayo sa mga bana, mga husbands. Kahit tayo ang inaaway, tayo ang mag-ask ng forgiveness. Yes, ganun naman si Jesus Christ. Oh, dapat yung first talaga, i-rehab tong mga husbands ngayon. Kasi pag hindi ma-rehab tong mga husband na to, hindi ganito. Di ba, we are talking about the character of God, the last message of mercy. Paano always lang tayo mga theory? Wala sa actual. Ganito yun ang actual niyan. Di ba? Masaya yung mga asawa. Yan. Di ba? Ayan, ito. Yung mga role ng mga husband. The father should be a ruler of family as long as have a smiling countenance in going home. Matagal pa, oy, my loves. Yun na, nakangiti na. Yung pinakalima, layo pa ang gate. Oh, my loves, namimiss na kita. Ganun dapat, no? Di ba? Having a smiling countenance in going home. Di ba? Kahit gano yan. Bisa, kahit nag-overtime yun. Di ba? Ganun dapat tayo. Diyos, ito matawa. Pag gawin mo doon sa Bicol, gawin mo yan, ha? Yun yung sinabi ko, spirit of prophecy yan. Yun yung practical application of character of God. Last message of mercy yun. Train sons in his trade or employment. Pati yun, practice virtues. Show sympathy and kindness to the mother. Cooperate in child training. So ito yung mga rules ng mga fathers. Ano pa? Act as overgrown and undisciplined boy. Hindi daw. Dapat daw din yung mga fathers, hindi siya dapat na ano? Ano yung overgrown? Ha? Ano yun sa Bisaya yung na-overgrown na? O sa Tagalog? Ha? Binata. Nag-overgrown. Ha? Na-matured. Parang, di ba, hindi maganda, hindi siya yung maki-deal sa mga bata, na-overgrown na, an undisciplined boy. Be a child moved by impulse. Hindi siya dapat na parang bata, no? Meron pa mga husband ngayon, konting ano lang, kasi alam niyo, mga asawa, mga ganyan-ganyan yan. Anyway, wala, iiyak. Di ba? Hindi dapat tayo iiyak. No? Be harsh, hindi ta dapat harsh, severe, or impatient. Hindi tayo dapat tyrannical or betray his sacred trust. Come home with, dapat hindi niyo makikita sa atin yun, mga husband, sa ating dapat ganun pa rin, nakangiti pa rin. Correct children while he is in passion. Ano pa? Discourage children. Hindi dapat natin i-discourage yung mga anak natin kung ano yung ginagawa nila. Kailangan natin na tutulungan natin, encourage natin. Hindi siya dapat let business fixation or ma-discourage sila. Yet, parental authority on any point. Hindi natin sila i-criticize sa presence ng sa mother of presence of children. Yung mga father. And then, husbands need to be, affectionate toward wife. O ibig sabihin, sa lahat ng panahon, affectionate ka. Pag nag-iisa na yon, alam mo naman yung mga asawa, pag maraming problema, makikita mo na yan, doon na yon, nag-iisa na yan. Kahit ano mo lang naman, itatouch mo, anong nangyari? Ano ba yung matutulong ko? Diba, itatouch mo yun, ganun lang yun. Diba, dapat affection, mayroon pa ka problema. Be affectionate all the time sa your wife. Careful and attentive and constant. Compassionate and sympathetic to. Dapat alamin mo kung ano yung nararamdaman yan. Kahit hindi mo,
Ano bang nararamdaman? Kahit wala lang, ganun lang. Kasi yung mga, minsan yung mga babae, walang ano eh, basta, anong nararamdaman? Wala lang, ganyan lang. Kahit ganyan, kasi tayo, nairita din tayo minsan pag ganyan yung mga attitude ng mga asawa natin, di ba? Or overacting. Pero hindi, dapat pa rin compassionate and sympathetic ka pa rin. Titiisin mo yun. Di ba? Ano ba itong asawa ko? Bakit ang hirap i-explaining yung attitude? Considerate and courteous to wife. Ayan. Di considerate talaga lahat. Kahit ano yun, masakit na yun. Di ba? Alam mo kung ano yung attitude ng mga asawa. They are always in what? They are always right. Tama sila yun. Tama naman talaga sila. Oo nga, di ba? Sino ba yung magsabi na hindi sila tama? Meron ba kayo? Sabihin mo niyo, hindi sila tama. Tama naman sila. Oh. Ako, naniwala ako, tama lahat ang mga asawa. Ano, palag kayo? Hindi, huwag kayong papalag kasi tama naman talaga eh. Totoo yun. Tawa si Kasi totoo naman yun, di ba? Ganon yung role natin. I-consider mo lang yun. And courteous to your wife. Constant. Ayan. Constant and faithful to wife. Dapat isa lang talaga yung palagi nating. Pero ito yung napakasad kasi. Even yung mga Seventh-day Adventists ngayon, maraming naging adulterous na commit adultery yung mga husbands. Hindi sila faithful. Tingnan mo sa cellphone. Do you think yung asawa nila, yung mga sexy yung tinitingnan nila, yung asawa nila tinitingnan sexy doon? Pag lumagpas na yun ng 5 seconds, ano ibig sabihin? Okay lang yung mga 1 to 2 seconds. Pero pag nakatitig na 10 seconds, iba na yun. Di ba ano yun sa cellphone? Di ba? Tawa si Dudo. Ayan. may may tinatago ka, no? Ilang minutes, ilang seconds. Mga sexy dyan. Di ba? Mayroon even mga present truth. Di ba? Huwag kayong huwag kayong magsabi kahit present truth tayo. Meron tayo minsan maabot ng 5 seconds. Bakit kaya abot ng 5 seconds? Dapat 1 second lang. Ha? Black? Ayan. Gentleman with differing with wife. Kind and considerate at all times. Now, tinan mo hindi lang siya considerate. Sinabi pa dito, considerate at all times to wishes and lahat ng mga wishes. Gusto ko ng ganito, honey, gusto ko ng ganyan. So lahat ng mga wishes, daw? Ibibigay, di ba? And comfort. Ha? Ano? Mayroon na nagsasabi dito, nagtatanong, kailan daw ko para sa mga wives? At saka kasi sabi niya, mayroon na dito, wag mo muna kasi taga-taas pa to eh. Dami pa to. Gusto niyo pa ba mga asawa, papatuloy natin? Mga asawa, gusto niyo pa? Kasi mayroon na nagreklamo dito, ayaw na daw niya eh. Gusto niya sa mga asawa na naman. Ha? Mayroon nang gagawa ng checklist? Ayan. Hindi yan makalusot sila kasi doon may reference yung spirit of prophecy. Ano pa? A man of decided and firm principle. Alam niyo, tayo mga husband, minsan hindi tayo na paniwalaan ng ating mga asawa because hindi lahat time we are firm to our words. Sometimes we are not true to our words. Marami akong narinig yan ng mga asawa. No? Sinasabi nila, ganito yung mga husband nila. Kasi hindi tayo firm minsan sa principle. No? And the way we decide. Dapat, kung ano yung decision mo, ganun dapat. No? Para maniniwala sila sa atin. A man of pure man. A minister, a physician, nurse, pati yun, nurse ka. And teacher at patient, forbearing, kind, tender, affectionate, forgiving to your wife. A strong helper to wife. Ayan. Gusto ko i-emphasize to ha. A strong helper. Pag naglalaba yung asawa mo, tutulungan mo din yun. Lalaba ka rin doon.
Di ba? Pag nagluluto siya, luluto ka rin din doon. Pati ka, andun ka rin. Di ba? Kahit ano yung ginagawa niya, tutulungan mo siya. Kahit ano lang, teacher ka lang doon. Pwede na yun. Di ba? Nag-teacher ka lang. Pag hindi mo kaya, teacher ka lang. Tender-hearted and pitiful. Wives, ano daw? Counselor and advisor. Husband should aid wife by sympathy and unfailing affection. Grabe, no? Dapat hindi pala ka mapapagod, hindi unfailing affection, always yun. Allow wife, sir, ayan. Dito yun, oh. Pati yun, mga husband. Allow wife certain sum of money. Hindi monthly yun, hindi yan yearly. Ano? Weekly. To spend as ye patay. Wala tayong, ha? Ha? Kaya nga, pero wala tayong magagawa as she pleases kasi as she pleases man. Basta godliness yun. Wala tayong magagawa. Dapat, weekly yun, no? Failure tayo nito, Brad. Hindi tayo natin ginagawa to weekly. Ha? Weekly yun. Appreciate wives' difficulties. Lahat yun. Paano kaya i-appreciate yun na sila sa kagipitan, sa kahirapan, no? Okay lang yan. Han. Kahit naghirap yan, appreciate pa rin yung mga nasa difficulties niya. Ha? Walang away. No? Ceasing finding fault with wife. Ayan. Tama na yun. Dapat wala nang hanap ng fault sa iyong asawa. Yun yung character of God. Check impatient he is about to utter. Ayun. Cherish what? As Christ cherishes church. I-cherish mo din yung wife. Paano i-cherish yun? Daily, moment by moment. Di ba? Always the sweet words yung lalabas sa bunganga ng Brother Jong. Cherish wife daw. Come home from work with ayun, cheerful countenance palagi. Grabe, no? Ang saya pala yung maging husband. Ang sarap pa yung maging ayun yung ganito na palagi tayo, di ba? Magiging masayahin tayo always. Pag ganito, di ba, susundin natin, tama. Hindi ka, oh, tama naman. Ito yung character of God. Yung details ba, paano natin i-perform in a domestic duty, especially to our partner. Ang ganda pala. Ngayon ko palang na-discover ba, napakaganda pala yung role ng isang husband. No? Comfort and support wife. Happy. Puro na to wife. Puro wife na. Wala na may iba. Wife lang. Puro wife kasi mabasa natin eh. Wala tayong magawa nito. Puro wife mo. Comfort and support wife. Ikaw na lang. Sa maaga, sa gabi, lahat. Consult wife. O yan naman. Wife na naman. Wife regarding his plans. Cultivate industrious habits. Do all possible to keep. O yan, wife na naman. Wife spirits cheerful. Gagawin mo lahat posible to what? Para lang yung spirit na maging cheerful. Kung cheerful na siya, para mas lalo siya maging cheerful. No? Do his best to support the family. Encourage cheerful and happy temper in himself. Express affection for wife. Give wife chances for spiritual life. And the last is love wife's company. Sino yun dito hindi ayaw niya yung maging company niyang asawa niya? Ha? Nag-asawa ka ba? Kung ayaw mo, di ba? So dapat, yung mag-asawa, nakaupo, always yun katabi mo. Di ba? Company mo yun eh, di ba? Ha? Okay. Another no, puro wife ka to eh. Ano ba to? Bakit wife to lahat? Alam mo hindi ako ang nag-compile nito. Actually, it was my mother yung nag-compile nito. So, ang sa akin lang, ako yung gumawa ng presenter. Pero siya lahat, yung mother ko actually lahat gumawa nito. Sabi niya,
Parang favor to talaga sa mama ko eh. No? Make wife happy. Grabe. Manifest interest in spiritual things. Regard as part of himself. Represent Christ in the family. Stop scolding. Grabe lahat yun. Acquaint himself with. Serve God alone if families refuses to do so. Ano pa? Husband should not act as if dapat hindi tayo infallible sa harap ng ating mga asawa. Kailangan din natin na makikita yung kamalian natin. Sila din dapat, no? Kasi not all the time we are correct. Tama ba, ate? Di ba? Tawa si ate, oh. Ano pa? Be overbearing and dictatorial. O yun, hindi dapat tayo overbearing tayo and dictatorial. Diktahan natin palagi yung asawa natin. Ano pa? Be confident with other. Ayan. Mayroon bang ganito na klase na lalaki, na husband? Dapat wala to sa atin, no? Should not complain of wife to others. Lift himself above wife as superior to. Hindi natin gawin yun. Na magiging superior tayo sa above wife, superior to her. Make plea for rulership. Refuse to give. Ayan, hindi yun. Ayaw daw, Ate Job, hindi daw dapat mag-refuse ng, bigay ng pera sa asawa. Totoo kayo to sa spirit of prophecy. Tingnan mo, i-search mo ulit, baka, basing nagkamali lang yun. Seek to rule wife's action. Ayan. Try to compel, to yield, not to compel daw. Husband should not try to compel wife to yield to his wishes. Not to rely on wife more than, hindi din natin tama din na tayo ay always mag-rely. Now, to end this presentation, mayroon akong experience one time. Mayroon akong kaibigan na Baptist. And then, yung mother niya nagkasakit. So doon, na-admit sa hospital, binisita ko yung mother niya. Yung mother niya nasa 70 na siguro yung edad. And then, nandun na ako, sabi niya, ni-share niya sa akin yung mother ng kaibigan ko, sabi niya. Alam mo dong yung pagtawag niya sa akin. Merong pastor dito pumunta. Nagba-Bible study daw. Sinabihan niya, Pastor, wag ka ng wag mong mo yan yung Bible mo. Ayaw ko na yung Bible study. So tinanggihan na yung Bible, yung offer ng pastor. Yung sa akin, yung ginawa ko, na-win ko yung heart niya, hindi ko siya bina-Bible studyan. Ang ginawa ko siya is in-embrace ko niya siya. Hinag ko lang siya, ganyan, kinumport ko siya. And then, nag-try siya, nag-open. Ito yun tingnan niyo, yung sabi niya. Alam mo dong, yung nag-asawa ako, yung buhay pa yung husband daw niya, sabi niya. During the time na buhay pa daw yung husband niya, never daw siya naka-experience na pinagalitan siya or even a word na harsh na narinig niya sa kanyang husband. One time daw, nag-renewal of vow sila kasi Catholic sila. Tinanong siya sa kanyang, sa pari, kasi sa Catholic sila eh. Sabi ng father, what was the most painful experience mo sa iyong husband? Alam mo yung tagot daw niya? Father, I'm so sorry. Kasi wala akong naranasan na kahit isang pain or nasaktan ako sa aking husband. Anong sagot ng father daw? Abnormal yung relationship nyo. Bakit hindi kayo nag-away? Wala kayong away. Sabi niya, Father, never talaga ako, kahit pinagalitan ako, nakarinig ako even a negative words sa aking father, sa aking husband. Sabi niya, abnormal yung relationship nyo ah. Pero sabi niya, hindi yan, Father, totoo yan. Namatay na yung husband niya. Alam mo dong, sabi niya, namatay na yung husband ko. Pero alam mo, 5 years ago yun. Pero hindi ko naramdaman na siya ay patay.
It's because of His character. Feeling ko para siyang buhay na buhay pa rin sa akin. It is because of His Spirit. So dapat tayo, mga husbands, ganun dapat yung pag-treat sa atin, na yun yung ma-experience ng ating mga asawa. Kasi pag nakikita yan sa atin, it follows yung mga anak. Kaya, ito na yung last message of verse and last message of warning. Kasi wala na tayong time. Maganda pa sana, mayroon tayong activity nito, kaso lang, wala tayong time, siguro sa next, no? Sayang, hindi natin maano, kawawa tayo, talo tayo nito kasi walang sa wife sa mga asawa. Siguro sa susunod na lang. Bigyan natin ng time. So with that, thank you so much, no? Salamat na tayo po ay binigyan ng Panginoon to share this one, to know the knowledge, especially the practical duties, no? Ang individual orders sa bawat isa sa atin na binigay ng Panginoon, for this is the way to prepare ourselves for the heavenly home. God bless us this evening. For our closing song, let us all stand and sing our theme song. Please go.
For it's been told, my prince he does hold the tears of that one lonely soul. Oh, can you hear our prince calling on before? Let us go and restore the broken-hearted, the wounded, the captives of war. Will you bear my shield of faith once more? Oh, can you hear our prince calling on before? Let us go and restore the broken-hearted, the wounded, the captives of war. Will you bear my shield of faith once more? Let's kneel for closing prayer. O loving Father, it is your mercy that embraces us tonight. We thank the Lord for revealing to us on how to set our home, our family in order, and preparing a heavenly home. We thank the Lord for you taught us, especially the husbands, on how to demonstrate the details and even in the domestic duties, the rule of your character, of what is really the agape love in denying and self-sacrificing love to demonstrate, especially to our wives. We thank thee so much, O loving Father, that this is your will and this is your plan and desire, that this is the kingdom and your righteousness. Blessed is one of us, O Lord, that we may able to perform this, and we cannot do this in our own, but it's through your Spirit and through the power of that we become a divine partaker. And bless also all the mothers and all the wives, that they have also revealed to them their rules on how to perform their duties, how crucial in these last days. For this is part of our preparation for the coming final crisis, and all the children that we become like in the days of Noah, and many neglected duties. Please, we pray, Lord, for the forgiveness of all our neglected duties. And we ask, O Lord, more of your strength and power, for this is your desire to have a well-ordered family and well-disciplined as the greatest evidence of Christianity and power of your love for us. Thank you so much, Lord, as we go to have our rest for tonight. May you give us a good slumber, that we be able to keep all those words, that we have to cherish every word, for this is part of our character building, and how to obey and how, O Lord, to keep your commandments. Thank you for everything. Thank you for loving us. All this we ask in Jesus' name we pray. Amen. Good evening.